Magandang araw. Halina, at gawin nating kapaki-pakinabang ang araw na ito, sa tulong ng mga aralin na ating matututunan ngayon. Ang ating tatalakayin ngayon, ay ang pagkakakilanlang, heograpiyang pantao, ng Pilipinas, ayon sa agrikultura, at industriya. Ang pagkakakilanlang heograpiyang pantao, ng Pilipinas, ayon sa agrikultura. Ano ang agrikultura? Ito, ay isang agham at sining, na may kinalaman, sa pagpapabuti ng mga halaman, upang magkaroon ng marami, at saganang ani. Kabilang din dito, ang pag-aalaga ng hayop, at pangingisda, na isa, sa pinagkukunan ng pagkain, maliban sa paghahalaman. Pati na rin ang paggugubat, na kung saan, ito ay ginagawang materyales, sa paggawa ng mga kagamitan, papel, at iba pa. Ang mga sektor ng agrikultura. Pagsasaka. Isang sektor ng agrikultura, na pinagkukunan ng supply, ng pagkaing bigas ng isang bansa. Nakatutulong din ito, sa pagtaas ng ating ekonomiya, dahil sa pag-angkat ng ibang bansa, ng ating produktong bigas. Paghahalaman. Ito, ay ang pagtatanim ng iba't ibang halaman, tulad ng mga gulay, mga bulaklak, halamang gamot, at mga prutas. Ito ay maaaring itanim sa malawak na lupain, at bukirin, sa harapan, at likod ng bahay, na nagbibigay ng kagandahan, sa ating kapaligiran. Nakatutulong din ito, sa ating pang-araw-araw, na pangangailangang pinansyal, sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga ito. Paghahayupan. Ito ay ang pag-aalaga, ng iba't ibang hayop, na mapagkukunan ng karne, itlog at gatas. Ginagawang raw material, upang maproseso, at maibenta, o mapabili sa merkado, at sa ibang bansa. Pangingisda. Kalimitang ginagawa, sa malalawak na pangisdaan, o kaya sa dagat, at malalawak na katubigan, na kung saan, iba-ibang isda, ang makikita, at manguhuli rito. Sa pamamagitan, ng mga nahuling isda, maraming mga mamamayan, ang mabibigyan ng hanap buhay, upang matustusan, ang kanilang pangangailangan. Paggugubat. Malalawak, ang mga gubat sa ating bansa, na pinagkukunan, ng mga materyales, sa sambahayan, at industriya. Ito rin, ang nagsisilbing, imbakan ng tubig, kagaya ng Maria Cristina Falls, na pinagkukunan ng kuryente, sa ilang bahagi, ng ating bansa. Ang pagpuputol ng kahoy sa kagubatan, ay pinapayagan ng pamahalaan, sa kabila ng negatibong epekto nito, sa kalikasan, dahil kailangan ang mga ito, para sa produktong, tulad ng papel, at mga kagamitang, gawa sa kahoy, gaya ng mesa, upuan, at iba pang pang-araw-araw, na pamumuhay, basta, mapalitan ito ng panibagong tanim. Ano ang kahalagahan ng agrikultura? Ito, ang pangunahing pinagmumulan, ng hanap buhay. Ito ang pinagkukunan ng pagkain, at materyal, ng mga industriya. Isa ito, sa pinagkukunan, ng kitang panlabas. Nagsisilbing market, o pamilihan, ng mga produktong industriya. Pinagkukunan ng karagdagang tulong, ng ibang sektor ng ekonomiya. Ang heograpiyang pantao, ayon sa industriya. Ang Pilipinas, ay maituturing na isang mayamang bansa, dahil sa taglay nitong, likas na yaman, at mga sektor ng industriya, na lalo pang nagpapabuhay, sa ekonomiya. Ano ang industriya? Ito ay tumutukoy, sa lahat ng uri ng paggawa, na pangkabuhayan, na nakapaloob sa ekonomiya. Dahil sa mga industriya, na mayroon ang bansa, nakakalikom ang pamahalaan, ng sapat na pondo, upang tustusan ang programang pang-edukasyon, kalusugan, infrastruktura, at iba pa dahil sa buwis, na nagmumula sa iba't ibang pagawaan.
Lumilikha rin ito ng iba't ibang produktong mas kapaki-pakinabang mula sa isang raw material upang magpuno sa lumalaking pangangailangan ng mamamayan sa bansa. Ano ang pangunahing layunin ng industriya? Ito ay ang maproseso ang mga raw materials upang makabuo ng mga produkto na ginagamit. Mahalaga ang sektor ng industriya sa paglago ng ekonomiya ng bansa dahil ito ang namamahala sa mga pangangailangan natin. Ang ekonomiya ng bansa ay maaaring bumagsak kung mahina ang produksyon ng subsektor ng industriya. Ang 4 na subsektor ng industriya. Ang unang subsektor, ang pagmimina o mining. Ito ay isang proseso ng paghukay at pagkuha ng mga yamang mineral mula sa lupa. Nakukuha mula dito ang mga metal at mineral tulad ng ginto, pilak, tanso, at bakal. Ipinoproseso ang mga ito upang gawing tapos na produkto o kabahagi ng isang yaring kalakal ng mismong produkto. Ikalawang subsektor, pagmamanupaktura o manufacturing. Ito ay tumutukoy sa paggawa ng mga produkto sa pamamagitan ng manual labor o gawa ng mga makina mula sa mga pabrika o pagawaan. Nagkakaroon ng pisikal o kemikal na transformasyon ang mga material o bahagi nito sa pagbuo ng mga bagong produkto. Ikatlong subsektor, ang construction o construction. Ito ay ang proseso ng paggawa, pagtayo, pagbuo, at pagsaayos ng mga infrastruktura tulad ng mga gusali, estruktura, at iba pang land improvements. Ang ika-4 na subsektor, ang utilities. Ito naman ay binubuo ng mga kumpanya na ang pangunahing layunin ay matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan tulad ng tubig, kuryente, at gas. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.